niya muambak, no? Taas kay ambakan. Imagine, ambakan ang 15 o angkol 42. No? So, unsa man yung maong konteksto sa maong pagbasa sa first reading. This is actually part of the so-called first missionary journey of St. Paul. And when we say first missionary journey, pasabot anak nga, dili usa, kundi there are 3 missionary journeys that St. Paul has. So, kiting atong first reading, kay nahitabo ni siya sa nagsugod ang iyang misyon ni San Pablo sa Cyprus. Okay? In other words, ninggawas na si Pablo sa teritoryo diin siya nagsugod. Muni ang gitawag nato og kanang apostolado ngadto sa mga hintil, ngadto sa mga Gentiles, mga dili Hudiyo. Actually sa mga dili Kristiyano, no? Aron dapiton o kabigon kay nainindot kayo nga larawan ang gihatag usab sa Ebanghelyo ni San Juan, no? It's actually in chapter 17 na nag-ampo ang Ginoong Hesus sa gitawag natong priestly prayer, a prayer for unity. Ningon siya nga, wala ko mag-ampo, dili lamang ang akong pag-ampo sa ania ko dili sa uban pa nga mga mamatik kanila. No? So this is now the universal dimension of the mission. Kaya gitawag nato og actually Catholicity, no? Dili sa ingon na bias ta kay Katoliko ta. But ang kahulugan na meaning sa Katoliko is actually all over. So universal. Muna ako sa pagkangalan nga gisakyaw ang pagtuo ni Kristo, ang motuo ni Kristo gitawag og Kristiyano. Now, karong adlaw, just a little connection kay Acts of the Apostles man po. Ang unang tawag sa mga magtutuo ni Kristo, sa magtutuo sa Ginoo, dili Kristiyano. Ang tawag nila is katawhan sa dalan, people of the way. Nganuman, ang ato ang Kristohanong pagtuo, gikan sa pagtuo sa mga Hudiyo. No? Gikan, ang unang mintuo sa Ginoo mga Hudiyo man. So the people, the Jewish people, they are called people of the book. Okay? Nagbase man din sila sa Torah, no? sa ilang scriptures. So ang mga nagtuo kang Hesus, gitawag o people of the way. Well, in other words, because of Jesus being the way, the truth, and the life. No? Kanang Kristiyano nga ngalan, tumala sa Acts of the Apostles, diha na nahitabo sa chapter 11. Chapter 11, verse 26. And the believers, those who believe in the Lord were called Christians for the first time in Antioch. No? So, sa pagsugod nila o kuyog ni Jesus, wala sila tawag mga Kristiyanos. Pero Christians here is not, by the way, we have to open up our minds, we have to open our perspectives. Na Christian here is not only for those who are Catholics. Christian means anyone who believes in Christ, or anybody or person who believes in Christ. That's why we are here talking about the so-called ecumenical dimension of the Second Vatican Council. No? Anong gitawag man ng ecumenical? Tungod kay mauna siya ang larawan sa kalibutan. No? Economos, ang larawan sa balay. No? Manang naatay intang ekonomiya. No? So ecumenism is connected to the word community or communion or economy. That's why even the theological perspective, terminology of salvation, it is called economy of salvation. Okay? So muna karon. So ang ipakita dinhi sa atong unang pagbasa mao ang perspective usa ka tipik nga hitabo sa unang misyon ni Pablo. Nung naa siya ikaduha o naapod siya ikatulo, muna nga ang pagtuong Kristohanon mikaylap sa lapad ngawanang tungod ni Pablo. No? Muna nga diha sa to ang pagtanaw
Tapos diha na si Pedro, si Pablo. Di ba? Ang ilang na sila fiesta na nagduman sila, di ba? June 29. San Pedro o San Pablo. No? Kaya si San Pedro, mo man na ang apostol sa diha. Inside si San Pablo sa gawas. Although Peter also was instrumental in converting non-Christians as well. Okay, so ang unang pagbasa ang setting ni mo ang Perga, okay? Perga in Antioch in Pisidia. Okay? So muna siya ang unang bersikulo, no, verse 14. Kinsa maning they, Paul and his companions. Now kinsa may kuyog ni Pablo ni ining